So ayun mga bossing, episode 5 na tayo ngayon at for today's video natin ay ayan, still ongoing pa rin yung fabrication ng ating mga strap beam. And then ito mga columns, and then yung strap beam natin pinafabricate ko na. Ayun oh. So bali ang diskarte namin dyan, yung strap beam natin isi-connect natin yan, mag-aabang na lang tayo ng dowel dun sa ating mga columns para mai-connect natin itong ating mga strap beam. Ayan. So bali ito mga bossing, yung bakal na ginagamit natin dito, ayan, ito usually nabibili sa hardware, grade 33. Pero yung 16mm na ginamit natin, by order yon mga bossing, grade 60. So yun, naiiba yung grade 60 na yon, yung 16mm, kasi ang type ng ating poste is pedestal, and then magbabaon tayo ng anchor bolt dyan, kasi nga I-beam yung gagamitin natin na mga poste. So maglalagay tayo ng base plate. So yung base plate kinakailangan may anchor bolt. And then yung anchor bolt naman is naka-welding doon sa bakal natin na grade 60. Kasi yung grade 60 mataas yung tensile strength niya. Tapos yung mga weldable na bakal, hindi katulad ng mga grade 33, grade 40, medyo mababa yung tensile strength nila. So hindi siya maganda at hindi siya applicable or recommended para sa mga ganung mag-welding tayo, lalong-lalo na yung mga full weld na mga full weld na works. So hindi maganda sa mga grade 33 at grade 40. At so dito naman sa site natin mga bossing, ito papakita naman natin sa inyo yung ginawa dito, no. Ayan. So bali yan, may nakikita kayo ng mga bakal na. Ayan, so may nakalagay na tayong mga poste para sa ating pedestal, and then meron na tayong mga, ayan, naggawa tayo ng wall footings. Yan, actually ang design kasi ng ating ang design kasi nitong ating foundation, wala siyang wall footings. Ang design niya is footings ng foundation ng columns, and then strap beam. So yan, tingnan niyo yung plano natin. So wala tayong details ng ating mga wall footings. Pero ito, nilagyan ko ng wall footings. Ayan, nilagyan natin ng C. C lang tayo C. Tapos sa 12mm na reverse para pag-asintada. Kasi elevated. Yan, naka-elevate tayo galing doon sa ating kalsada ng 60 cm o 0.6 meter, no? So kaya magkakaroon tayo ng asintada para magiging harang dun sa mga backfill natin. So kaya nagawa tayo ng ganito, and then kaya pinalagyan ko na rin ng wall footings na ganito asintada para support dun sa ating magiging slab. Although matibay naman yung strap beam nito, kasi yung strap beam nito, ang size nito is 20 by 40. So malaki na yon, ano. And then ito naman kasi is bungalow. Yan, 1 story residential house lang ito. So magaan lang, pati SRC panel lang, and then yung ating columns nga is mga I-beam. So hindi natin kailangan ng ganun, ng sobrang tibay na foundation. Pero ito, ayan, kita nyo, hindi natin siya tinitipid sa gawa. Yan, di ba? So yung kahit wala tayo sa plano, kahit hindi naka-schedule sa plano yung mga wall footings na yan, yung asintada, lalagyan natin yan para mas maging matibay yung ating foundation. Gusto ko kasi, ito kasi alam mo, kung hindi nyo nitatanong mga bossing, ang kontrata ko nito is labor and materials. Ang gusto ko kasi, ayokong tipidin yung bahay, especially foundation, no, yung structure ng bahay. Ayoko nang tinitipid dyan. Dahil dyan nakasalalay yung tibay at itatagal ng ating bahay. Ayan. At syempre gusto ko mabigyan din ng quality na gawa yung mga nagpapagawa sa atin, para mawili silang magpagawa, di ba? So hindi ko iniisip masyado yung kikitain dito, kasi ako trabaho. Ang gusto ko kasi trabaho, hindi ako nag-iisip ng pera. Ayan. So by the way, kinukumpleto lang natin tong mga bakal. Mamaya ayun, yung sa fence natin, sa bako dito. Ito yung halos kalahati nung bahay, kasi nilagyan na namin ng bakal. And then by next week, schedule namin to ng buhos. Bubuhusan namin yung ating mga footings, and then itong ating sukalo. Ayan. Pero unahin muna natin buhusan yung mga footings. Ayan, ang kapal nung
kapal, nung thickness, nung footings natin is 30 cm or 0.3 meter. Yan yung naka-schedule dun sa ating plano. Ayan, tingnan nyo yung ating kapal ng footings. Pero ito, almost 35 cm yung pinagawa ko dito para medyo mas makapal. Ang kagandahan pati dito, adobe yung ating adobe yung ating lupa Ayan. So bali dito, yan yung hukay na lang sa sa bakod. Ito yung lalagyan namin ng bakal ngayon. Pinatatapos ko lang yung mga bakal nito. Yan, kita nyo. Malalim din yung hukay nung hindi ko rin tinipid dyan hindi natin tinipid dyan sa trabaho, sa materyales. Ayan. Diba? Yan yung hukay natin. Then ito yung ating bubusan by Monday or Tuesday. Bubusan natin yan. Ayan. So pinakompleto ko lang yung hukay para laglag na lang tayo ng laglag ng mga bakal. Pero i-clear pa natin mamaya yan. So ayan mga bossing, yung ating update ngayon dito sa ating Cavite project. At syempre mga bossing, bago ko naman pabuhusan to, sisiguraduhin natin na malinis yung ating mga bakal, walang mga lupa. So ngayon, may napapansin kayo, may mga konting laglag ng lupa, pero bago tayo magbuhos, kailangan ipapalinis ko muna yan. Yan, kita nyo naman ako pag gumagawa ako pagdating sa structured, 'di ba? Yung sa structural. Malinis kaming gumawa. Ayaw namin ng madumi, ayaw namin ng may mga lightances or yung mga loose concrete na mga bakal. Ayaw namin ng matabang na halo. Ayaw namin ng madumi. Ayan. So bali ito ay meron tong itong pinakakabahayan niya, meron tong 16 na poste. 16 yung itatayo nating poste dito na may I-beam. Itong sa fence naman natin, yan, conventional na lang tayo. Meron tayong rebars and then concrete na poste. Pagpoporma tayo. So dito lang yung mga I-beam. Yan. And then pati yung magiging roof beam natin dito is I-beam na rin yung ilalagay natin. Pero bago tayo magbuhos, yan, bago natin buhusan itong ating mga foundation, lalagyan muna natin ng lason yan para sa anay at sa mga insekto. So wag nyo kakalimutan palagi, bago tayo magpabuhos o bago tayo mag-concreting ng ating mga foundation, tatandaan nyo palagi yung paglalagay ng lason para sa mga anay. Para yung lupa natin ay nalalaso natin, hindi na siya mapupuntahan masyado ng anay. And then, yung iba kasi, kahit sabihin natin na gumagamit sila ng solignum sa kahoy, sa mga hamba, sa mga kung ano-ano pa, kung hindi naman nalason, yung foundation natin, useless yun mga bossing. So, kinakailangan pa lang, foundation pa lang, nilalason na agad natin yung ating lupa. Ayan, so para hindi na matirahan ng kung ano-anong insekto, especially anay, no, na pwedeng sumira ng bahay natin.